Wonderboy Mike Defensor kinasuhan ni Trillanes kasama ng 18 Marines. What? Ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasama ni Saldico to eh. Kung yung sindikato sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Sa lahat, ito yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, itong kakasuhan. Bakit naman sila yung gigipitin? Bakit kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nila malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, kailangan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Sa totoo lang, yung mga nagkakaso ay wala kasing maibalik na katotohanan. Kapag tinamaan ka ng katotohanan at wala ka ng balang natitira at nasa sa iyo ang kapangyarihan, ang ginagawa mo ay magkakaso ka. Para sila ay patahimikin, iharap sila dahil masakit rin naman talaga sa ulo na magbayad ng abogado at mag-attend sa hearing at in jeopardy ka na makulong. At lalo na't nababayaran mo rin, pati yung nagdi-dispense ng justice. Magbabayad ka pa ng piyansa at pwede kang makulong ng mahabang panahon sa uli. Kaya lahat ng pang-abuso ay ginagawa nila. Pero hindi dapat mawala ang ating pagtingin dun sa final prize. And the final prize is yung freedom natin. Maging malaya tayo sa mga kalokohan at pagnanakaw ng ating administrasyon. Ang ginagawa natin ngayon ay malaking sakripisyo, pero sulit po ang lahat ng ito hanggang makamit natin ang kalayaan sa ating bansa. Maraming salamat, Atty. Harold Respecio, Vice Mayor ng Maria Mercedes Isabela. Reyna Mercedes. Reyna Mercedes, mabuhay po kayo. Yeah, baby. Huwag daw magpamanipula. Kung merong mga magmamanipula, alam mo mas may kakayahan silang magmanipula dahil ang dami nilang pera. Yung mga 18 Marines na yan, kung totoong ginagamit sila at binabayaran sila, tapatan mo na lang kaya para tumahimik sila kung totoo yun. Pero hindi mo magawa, hindi ba? Walang ibang bagay na nagbo-motivate sa kanila, kundi ang kanilang nais lamang na maglahad ng katotohanan. At yan ay hindi mo mabibili. Pero anong motibasyon ng palasyo, ng administrasyon, para pagtakpan ang ginawa nilang kalokohan at pagnanakaw ng kabang-kabang pera ng ating bansa? Senator! Dadaan lang po. Morning, Senator! Dadaan lang po. Sir. Bigyan niyo lang po ng taas. Initial statement, sir. Baka meron ka na. After. Copy, sir. Dito tayo. Makilang lang po. Makilang lang. Pwesto na lang dito. Pwesto. Guys, set up na, set up na. Set up. Doon siya mag-file. Okay. $1 panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung ano mang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon nitong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Sa tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May iba po bang mas malaking tao? Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp.
So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, ano? At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. So may nagpahayag sa inyo na masasabi ng gano'n? Lalabas na lang yan, lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga, doon talaga uuwi yan. Sir, paano niya nasabi na Duterte ka? Meron po kayong initial evidence? Yes. Meron tayong... Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyaring ito. Tapos, marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang, kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila, at yon, kung sino ang nag-finance. Sir, Ombudsman di Julio already admitted na Duterte, sabi po niya, willing daw po kayo to execute an affidavit and also appear sa Committee on Justice in case po na ipatawag po daw po kayo. Can we confirm po, sir, lalo na pasado na po sa form at substance? Yes, ako po ay willing to mistigo, humarap doon sa committee hearing, file ng affidavit ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. So, noong pa namin to gusto ilabas, so ngayon na ang pagkakataon na yan. Sir, na-surprise po ba kayo nung may isa po na nag-negative po na ideklarang sufficient and substance yun? Hindi naman, kasi talagang ano naman yun eh. Talagang aminadong maka-Duterte naman yung tao na yun. Okay, thank you. Yes, we're asking the NBI to help us. We're going to get to the bottom of it, and we're getting information one by one. So ano po magiging proseso nun after NBI? No, we're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao. Kasi the 18 Marines were supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines, or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder? I think 6 of them. So sa 18, walang masasabing kumbaga legit or Hindi ko alam. I cannot. Basta sinasabi ko lang, may mga findings kami. ano yung motivation ng mga grupo nito? Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Sir, para po To favor a local party or as fake? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it, so we're not alleging anything now.